Isa na naman pong mainit na balita ang pag-uusapan natin ngayon tungkol dito kay XRP. Yan, ito po ay tungkol sa matagal ng laban ni XRP kontra sa US Securities and Exchange Commission or ang SEC. Pagkatapos po ng mahigit 4 na taon ng legal na bakbakan, tuluyan na ngang isinara ang kaso. Pero ang tanong ng marami rito ay bakit bigla na lang umatras ang SEC? Kaya yan po ang siyang ating aalamin kung ano po ang tunay na dahilan kung bakit umatras ang SEC sa kaso ni XRP ayon sa kanilang Chief Legal Officer na si Ginoong Stewart Alderoty. Kaya yan. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya. Ang ating nakikita sa larawang ito ay walang iba kundi ang Chief Legal Officer ng Ripple na si Ginoong Stewart Alderoty. Yan, simulan po natin sa kung ano nga ba ang kanyang sinabi tungkol sa pag-urong ng SEC. Ayan, sa isang 1-minute video post sa social media platform na X ay ibinahagi ni Ginoong Stewart Alderoty ang tunay na dahilan kung bakit umatras ang SEC. Ayon po sa kanya ay simple lamang. Wala daw pong malinaw na batas tungkol sa crypto sa bansang Amerika. Sabi pa niya, hindi pwedeng magpataw ng parusa ang gobyerno kung hindi malinaw ang batas. Ibig sabihin ay, paano mo masasabing lumabag ang isang tao sa batas kung hindi naman maayos na ipinaliwanag kung ano ang bawal? Dagdag pa niya ay hindi lang si Ripple ang umatrasan. Yan, umatras ng Ripple or inatrasan ng Ripple. Pati ang ibang kumpanya sa crypto space ay ginawan din ng kaso. Pero bandang huli ay umatras din ang ahensya. Ito raw ay dahil sa paulit-ulit na issue ng regulatory clarity. Isang malaking problema hindi lamang po sa Amerika kundi sa buong mundo. Ngayon is ang sunod po na katanungan natin dito is ano po ang plano ng Ripple pagkatapos po ng kaso. Yan. Ngayon na wala na pong bigat ng kaso sa balikat ng Ripple, tuloy na muli ang operasyon ni Ripple. Ayon po kay Ginoong Alderoty, oras na para tumigil sa korte at bumalik sa negosyo. At hindi sila nag-aksaya ng oras. Bumili agad sila ng isang kumpanya na tinatawag na Hidden Road sa halagang $1.25 billion. At meron na po tayong content dyan. Isa po itong malaking galaw na nagpapakita ng intensyon ni Ripple na pasukin po ang traditional finance, lalo na sa brokerage at saka settlement services. Hindi lang yan. Si Ripple ay gumawa rin ng bid para bilhin ang kumpanya sa likod ng USDC stablecoin. Yan, at yan ay si Circle. At yan yung kanilang offer dito ay nasa halagang $5 billion. Bagamat tinanggihan ito ng Circle, malinaw na gusto ni Ripple na palawakin pa ang kanyang kaharian sa crypto at saka finance industry. Ngayon is ano naman ang ginagawa ng US government para ayusin ang batas sa crypto. Yan, batas sa kanilang crypto. Dahil nga maraming kalituhan sa batas, nagsimula na raw na makipagtulungan ang Ripple sa US Congress para makabuo ng malinaw at makatarungang batas para sa crypto. Ayon po kay Ginoong Alderoty, kailangan na nating linisin ang kalat, itigil ang legal na gulo at bigyang daan ang innovation. Sa ngayon, ang bagong chairman ng SEC na si Ginoong Paul Atkins ay tila mas pro-crypto kumpara sa mga nauna sa kanya. Sa tulong din ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump na mukhang bukas sa teknolohiya,
mas lumalaki ang pag-asa na magkakaroon po ng functional at saka malinaw na crypto regulation sa mga darating na taon. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay XRP. Ayan, unang-una ay magandang balita po ito. Ang pagkakapanalo ni Ripple laban sa SEC ay parang pagkapanalo ng buong crypto community. Ipinakita nito na hindi pwedeng basta-basta manghuli ang gobyerno kung wala namang malinaw na batas. Pangalawa, mas pinatatatag nito ang posisyon ni XRP sa market. Maaring bumalik siya sa mga dating crypto exchanges, mas maraming investors ang muling magkaka-interes, at syempre, posibleng tumaas ulit ang presyo ni XRP. At ang pangatlo, nagbibigay ito ng pag-asa na hindi lang sa Amerika, kundi maging dito sa Pilipinas ay magkakaroon tayo ng mas malinaw at patas na regulasyon para sa crypto assets. Kapag malinaw po ang batas, mas maraming Pinoy ang magkakaroon ng tiwala na pumasok sa crypto space. At yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang pagkakatapos ng kasong ito ay isang milestone hindi lang para kay XRP kundi para sa buong industriya ng blockchain. Pinatunayan po ni Ripple na handa siyang ipaglaban ang kanyang prinsipyo at nagtagumpay siya laban sa isang napakalaking ahensya ng gobyerno. Hindi ito nangangahulugan na dapat tayong magrebelde sa regulasyon. Sa halip, dapat tayong makipagtulungan para magkaroon ng tamang balanse sa pagitan ng kalayaan sa innovation at proteksyon ng mga mamamayan. At higit po sa lahat, sana magsilbi itong paalala sa lahat ng investors. Mag-research po tayo palagi. Hindi porket may kaso ang isang crypto ay ibig sabihin na wala na itong future. Ang mahalaga ay alamin natin ang buong kwento, intindihin ang mga nangyayari at gumawa ng matalinong desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.